Wala siyang pakialam kung magalit ang tao sa kanya. Basta kung anong nararamdaman ay walang atubiling ipinapahayag niya. Tulad ng walang prenong pagmumura kapag nagagalit siya. Totoo nga na masama ang kaniyang bunganga, subalit ang kaniyang pagmamahal at malasakit sa iba ay tunay at totoo. Walang halong pagpapanggap, dahil ang isang taong walang pakialam kung magalit o magustuhan siya ng tao ay walang puwang sa kanya ang magkunwari para mangakit ng tagahanga at tagasuporta. Kaya tunay at totoo talaga ang pagmamahal at malasakit sa kapwa. At yun ang nakita ng mga tao kay FPRRD na hindi nila nakita sa iba. Totoo nga naman na hindi nila nakita sa iba ang nakita nila kay Tatay Diggs, kasi sino bang ibang presidente ang ipinamigay ang relo sa isang PMA graduate? Diba si FPRRD lamang? At sino bang ibang presidente ang nagbantang ipakain ang balot sa mga manggagawa sa NAIA para tumigil sila sa pambibiktima? Di ba si FPRRD din lang ang nakagawa para mabigyan ng peace of mind ang mga biyahero habang nasa NAIA? At para rin mabigyan ang mga tao ng malinis na kapaligiran ay ipinalinis niya ang Boracay, Manila Bay at Pasig River. At para na rin matulungan ang mga mahihirap na mag-aaral na gustong makapagtapos sa kolehiyo, ay pinirmahan niya ang Free Tertiary Education Bill noong 2017. At pinirmahan din niya ang Universal Health Care Act para matulungan ang mga may karamdamang walang kakayahang makapagpagamot dahil sa hirap ng buhay. At para na rin hindi laging naaabala ang mga tao sa pag-renew ng passport at driver's license, ay ginawa niyang 10 years ang validity ng mga yon. At dahil na rin sa kagustuhang masugpo ang drogang sumisira sa buhay ng isang tao, ay idineklara niya ang giyera kontra droga. At ang isa sa mga nakakamangha na kaniyang nagawa ay nung utusan niya ang mga malalaking negosyante para bayaran ang mga hindi nabayarang buwis noong nagdaang administrasyon na nakakahalaga ng mga bilyon-bilyon. Bukod sa mga nabanggit na kaniyang nagawa, ay marami ding proyektong pang-infrastruktura ang kaniyang mga ipinagawa, tulad ng mga kalsada, mga tulay, airports, seaports, mga naglalakihang rails at train. Naipagawa din niya ang kauna-unahang subway sa Pilipinas. At ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na nagdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon na may habang 148 kilometro. At meron 35 stasyon mula Clark, Pampanga hanggang Calamba sa Laguna. At ang patuloy na rehabilitasyon sa tren noong panahon ni Duterte ay nagkaroon ng mahigit 1,000 kilometro ang haba ng mga riles na dati ay meron lamang 70 kilometro. At ang dating 61 train station ay nadagdagan noong panahon ni Duterte ng 107. Sa kabuuan ay merong 168 train station noong panahon ni FPRRD. Sa dami ng kaniyang mga nagawa ay bumango ang pangalang Duterte sa mga tao. Dahil doon ay maraming nainggit
at siniraan siya ng siniraan ng mga taong malaanghel kung magsalita, pero walang nagawa. Pero dahil sa katotohanan na nangingibabaw ang gawa kaysa salita, ay hindi umubra ang lahat na paninira sa kanya at sa kaniyang pamilya. Sa halip ay lalo siyang minahal at sinuportahan ng mga tao. Kaya naging landslide ang pagkapanalo niya sa katatapos na halalan kahit kasalukuyang nakakulong siya sa ibang bansa.